Alright, so nandito na naman tayo mga kababayan. At syempre, dito pag-uusapan natin, Pangulong Bongbong Marcos Singhot Jr. Nagsalita na regarding sa impeachment dito ni VP Sara Duterte. Abay, wala po daw siyang alam dito, wala siyang kinalaman dito sa pag-impeach kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Kayo naniniwala ba kayo? Ako hindi na ako naniniwala sa mga buladas ng taong ito dahil napakarami niyang pinangako na kahit isa wala pa siya natupad. Diba? So hindi na natin panapaniwalaan yan mga kababayan. Pero, wala daw siyang kinalaman sa impeachment kay VP Sara Duterte. So alamin natin at huhulihin natin sa bibig po mismo niya. Pero bago po yan, may ipapaalala muna ako sa inyo na nangyari din sa history ng politika sa Pilipinas. Oo. May nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirayan bayan? May nagsampa na po ng impeachment. Hindi kong binabanggit sa mga video ko. Mga kababayan, nakita nyo naman, di ba? Kitang-kita natin kung ano ang ginawa ni PRRD noong may mga gabinete siya na gustong i-impeach si Vice President Leni Robredo dati. Okay? Ano sabi ni PRRD? Stop it. I will not tolerate it. Hindi ko papayagan yan. This is a democracy country. Meron tayong freedom of speech. Yun ang sinasabi ni PRRD. At kung matatandaan natin, mga kababayan, kung ano-anong hindi masikmurang salita ang tinatanggap ni President Duterte noong mga panahon ng kanyang administrasyon, pero ni isa wala siyang ginantihan, wala siyang kinasuhan, wala siyang ginipit, at kung ano paman. Dahil tayo po ay nasa demokrasyang bansa, meron tayong sinusunod na batas at kasama dyan ang freedom of the press, freedom of expression, at press freedom, mga kababayan. Hindi pumayag si Pangulong Duterte dahil yan po ay hinalal ng mga tao. Katulad din niya. At sinasabi natin, ang pagiging presidente at pagiging vice-presidente ay kagustuhan ng Diyos. Kung nilalabag natin ang kagustuhan ng Diyos, mga kababayan, ano mangyayari sa atin? Pahihirapan tayo, lalo na kung ang ginagawa at sinusulong nitong mga hangal at mga ganit na politiko ay para sa pansarili lamang nilang kapakanan, abay lalo tayong parurusahan ng may kapal niyan, mga kababayan. At hindi ako naniniwala na walang kinalaman si Marcos Jr. sa pag-impeach kay VP Sara Duterte. And like what PRRD did, mga kababayan, he has all the power to stop anything that any politicians can do to ruin the democracy. To ruin our nation, sirain ang ating bansa, mga kababayan. Buti sana kung katulad niya na maraming katiwalian na pinagagawa sa gobyerno, bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pera ng mga Pilipino ang nalulusta at hindi natin alam kung saan napupunta. Papayag po tayo eh. But VP Sara, mga kababayan, VP Sara is being impeached because of the politics. Because she is, she is the strongest contender in the 2028 election, and that's the reason why as early as now, mga kababayan, gusto nilang tanggalin sa kanilang landas si VP Sara Duterte. And if you are going to look at the reason why VP Sara will be impeached, is that it's really funny. Funny pa kay Funny Serrano.
Piruin mo, itinawit siya sa extrajudicial killings na wala naman siyang kinalaman nung nakaupong presidente yung kanyang ama. Hindi ho ba katawa-tawa? And now, all these crocodiles want her to be impeached. At least 215 of this mother-father signed to impeach Bibi Sara Duterte. My God, I hate drugs. And now, Bongbong Marcos Jr. is saying that he has no hand in impeaching VP Sara Duterte. Do you believe in that, ladies and gentlemen all over the Philippines and all over the world? Me, I don't believe. We were not born yesterday. But let's take a listen to the statement of the weak leader of the Philippine government. Let's take a look at this. Let's see what he is going to say to us. If he's going to boodle you again. And if he's going to tell a lie, don't tell a lie. Pretty, bye-bye. My God. I hate drugs. And this press conference, ladies and gentlemen, he said something that I don't think is true. Mr. President, stop telling lies. No one believes in you because she believes in me. But ladies and gentlemen, pakinggan po natin mga kababayan na kanyang sasabihin at kaya na po ang musga kung tama ba, naniniwala ba kayo sa kanyang mga sinasabi. That first question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And then tinatanong, anong plano ninyo? Oh. Huliin natin sa bibig ang bukit. What did he say like a few months ago, ladies and gentlemen? Sinabihan niya ang mga kongresista na tigilan ang pag-impeach kay VP Sara Duterte. He don't want it. Diba? Ayaw niya kasi walang makikinabang dyan. Pag impeach po si Sara Duterte, walang makikinabang, even single Filipino. Walang makikinabang. Tapos kaya sasabihin mo that you have discussed it with the Speaker of the House and together with other representative na pag-usapan ninyo? Why didn't you tell them that you don't want VP Sara to be impeached like what you are saying before the rally of Iglesia ni Cristo? Is this really mean that you are budoling the Filipino again? Sabi mo wala kang hand, pero nag-usap-usap kayo kung ano ang plano ninyo. But before that, you were saying that you don't want VP Sara Duterte to be impeached. Ano ba talaga, kuya? Parang ekis-ekis na po ata ang pumatakbo dyan sa inyong utak. You don't remember what you've said before. My God, I really hate drugs again. Go ahead, Mr. President. Weak. Ano ba talagang gusto ninyong gawin? That's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's Walang naiipapasa ang Congress or Office of the Representative without your permission, without your signal, or without your approval
mother, father, you. What are you? Are you a president or you're a sunod-sunuran president? Na kung ano ang gustong gawin nila, oo ka na lang ng oo. At uulit-ulitin ko, few months ago, like 2 months ago, you don't want PP Sara to be impeached. Why suddenly you are talking to the Speaker of the House and along with the other representative and talking about impeachment? Hindi ba dapat nung pagkakataon na yun na nag-usap-usap kayo ay tigil nyo yan? Like what PRRD did way like a few years ago. You don't have your balls. It's gone. Pero umpisa pa lang, wala namang balls to eh. Oo. Diba? So, naniniwala ba kayo mga kababayan na magpapasa or makakapaggawa ng desisyon ng Kongreso or lahat ng sakay ng gobyerno walang approval ng presidente? I don't think so. Babasagin ko tong cellphone na to. Kung sasabihin nyo, na walang kinalaman ng presidente sa nangyayari sa gobyerno niya, ibig sabihin nun, hindi ka presidente, wala kang pakialam kung wala kang alam. Tuloy. Huli, di ba? Huli. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Yun na nga. Even if it's their mandate, kahit sabihin pa natin, but you said before that you don't want VP Sara to be impeached because katulad na sinabi ni PRRD, she was voted. She was voted by millions of Filipino. And you are not there in Malacanang, if not VP Sara Duterte. Ibig sabihin yan, sinungaling ka, mahina kang presidente, hindi ka sinusunod, or kasabwat ka nila. So that's why I don't. That I think they're just following I think. Nagkabulol-bulol na si Mr. President. Oo. Iba talaga pag hindi mo alam ang sasabihin mo at hindi ka totoo sa mga sinasabi mo, abay magkakaliko-liko ka talaga, magkakabulol-bulol ka dito. following the procedure. Punot-dulo nito, na-transmit nila ang impeachment complaint sa... Putay na. Ang punot-dulo nito ay na-transmit nila sa Senado. Ano yung punot-dulo? Yung sinabi mo sa Senado, resulta yon, hindi yung punot-dulo, gulol. Kinakita. Saan pa yung pampalo dito? Upper House. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang pipirmahan na. Well, what's your opinion on what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo yan, that bill takes a life of its own. Talaga? Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Bakit? Because the bill is going through the process. Ay, talaga ba? Siya nagsabi walang magagawa ang Congress dyan. Oo. Pagsusundin natin talaga ang bill. Oo. Pero bakit laging may nagagawa ang Congress pag gusto nila? Wala, liko-liko na Mr. President ang sinasabi mo. Ang tinatanong sa'yo,
Kung ano ang masasabi mo na number 1 yung anak mo na pumirma doon sa impeachment kay BP Sara, samantalang ikaw, sinasabi mo dati na ayaw mo ma-impeach si BP Sara Duterte. Wala kang bayag. Yan. Oo. Hindi ka sinusunod ng mga kongresista. Hindi ka sinusunod pati ng anak mo. Diba? Yun lang ibig sabihin dun eh. Oo. Or, niloko mo lang ang sambayan ng Pilipino. Ha? Niloko mo ang Iglesia ni Cristo. Na kunyari, ikaw ay ayaw mong i-impeach si BP Sara Duterte, pero kasabwat ka pala. Manluloko ka, mambobodol ka. Di ba? Yun lang ibig sabihin nun. Huwag na tayong lumayo. Pinapaikot-ikot mo pa, puro oo ka pa. As it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Ganun naman pala. Oo. I don't want BP Sara Duterte to be impeached. No one will, walang makikinabang dyan. Even a single Filipino walang makikinabang. Tapos ngayon, gusto mo nang ipa-impeach si BP Sara Duterte. Tapos sabihin mo, I have no hand. Buwakan ang ina mo. Yan ang totoo dyan. Oo. Hindi pa kami natutunawan doon sa buwakan ng inang BICAM committee report na may mga blanco. Oo. At yun ay babalikan namin hanggang mapanagot namin ang mga nagnakaw sa pera ng mga Pilipino. Hindi kami titigil, mga hayop. Oo. Hindi kami titigil dyan. Yung matino, i-impeach nyo, tapos kayo mga mandarambong, mananatili kayo sa pwesto. Wow. Oo. Hindi po pwede yung ganun. Let's be fair, ladies and gentlemen. Okay? Akala mo, makakalimutan na namin yung GAA, yung BICAM Report Committee. No way. Tandaan nyo, pagkatapos nitong vlog na to, babalik tayo doon sa BICAM Report. At sumagot kayo. Sumagot na ba kayo? Sumagot na ba kayo sa Korte Suprema? Pinag-i-explain kayo, di ba? Ngayon, doon kayo mag-explain sa Korte Suprema. Hindi yung nambubudol kayo ng nambubudol ng mga Pilipino, mabuhakan ng ina nyo. Pambubudol ng pambubudol ang ginagawa ninyo. Di ba? Ginagawa nyong mangmang ang mga Pilipino. Well, hindi nyo na magagawa yun ulit. Oo. Diba? So now, ladies and gentlemen, kayo po ang magsalita. Oo. Kayo na po ang magsalita. Comment below kung ano opinion nyo dito. Naniniwala ba kayo na walang alam si Bongbong Marcos sa pag-impeach kay BP Sara Duterte? Mag-comment po kayo mga kababayan. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na video. Once again, this is Master Judea. Say thank you. God bless you all. And to God be the glory.